7 years. 7 years na ako dito, mga lods, sa Spain. 7 years, marami na rin pala talagang nangyari. Sa 7 years na wala ako sa Pilipinas. So, nandito ako ngayon, lods, para magbigay naman ng tip or tips para sa mga gusto rin maging isang OFW o magtrabaho sa ibang bansa. Bibigyan ko kayo ng ibang mga idea or ilang idea para naman hindi masayang yung mga oras or yung 7 taon, for example, na nasa ibang bansa kayo. So, syempre mga lods, gusto mo mag-ibang bansa, di ba? Dahil gusto mong kumita ng mas malaking pera, sustentuhan mo yung pamilya mo, lalong-lalo na makaalis sa kahirapan ng sitwasyon dun sa Pilipinas dahil sa mababang pasweldo, mas konti yung opportunity. Yan. Iba-iba yung rason kung bakit mayroong mga Pilipino talaga na nag-iibang bansa. Para naman sa mga baguhan pa lang, okay? Kasi minsan yung iba, nakakapag-ibang bansa. Katulad ko, for example, minsan, hindi na nakakapag-set ng goal kung bakit ba nag-iibang bansa. Minsan, kahit kumikita ng malaki, pagkatapos ng mga ilang taon, wala naman talagang naiipon. Walang napupuntahan or walang naipupundar. Dahil minsan, nakakalimutan natin bakit nga ba tayo nag-iibang bansa. Nakakalimutan natin na meron pala tayong goal. Yung iba, happy-go-lucky, kapag sweldo ngayon, ubos. Kaya, dumating yung panahon na tumagal na sila sa ibang bansa, wala pa rin silang naipupundar. O worse, wala silang naiipon. Ito dapat ang gawin mo. Okay? Kahit nasa Pilipinas ka pa lang, dapat matuto ka ng mag-ipon. O subukan mo ang pag-iipon sa MP2, sa Pag-ibig. Yung MP2 na yan, lods, lately ko lang din nalaman. Siguro, magdadalawang taon pa lang ako sa MP2. Sa MP2 kasi, lods, para mag-mature siya or para mailabas mo yung pera, kailangan mo maghintay ng, sabihin na natin na 5 taon. Sa 5 taon na yon, hulog ka lang ng hulog ng mga extra pera mo o yung gusto mong iipon. At ang kinaganda nun, habang tumatagal, hindi lang kung magkano yung inipon mo ang makukuha mo dahil tumutubo siya, mga lods, pagdating ng mga ilang taon. Wow! Hanggang 5 taon, lods, po pwede yan. Ayun yung kinaganda. Habang nagtatagal ka sa ibang bansa, meron ka talagang naiipon or after 5 years, meron kang mahuhugot. Tsaka isa pa sa pinakamagandang dulot ng pag-iipon sa MP2 ay napapractice mo talaga na mag-ipon. Napapractice mo na isipin kung ihuhulog mo na lang ba ito sa savings mo or gagastusin mo. Pero syempre mga lods, ang ilalagay nyo lang sa MP2 ay yung mga extra ninyong pera kasi nga, gaya na sinabi ko, hindi nyo siya agad-agad makukuha. Kaya, yung mga extra pera nyo lang yung ihuhulog nyo sa MP2. Dapat meron pa rin kayong ipon na pwede nyong kunin anytime na kakailanganin ninyo. Next mga lods, kailangan meron kang proteksyon. Meron kang insurance. Dapat meron ka at least life and death insurance. Kasi syempre, nasa ibang bansa tayo, mga lods. So, alam dapat natin na hindi natin hawak yung mga magiging sitwasyon kinabukasan. So, mas maganda ng handa tayo. Nang sa ganun, kung may mangyari mang hindi ka nice-nice o hindi maganda, meron tayong insurance na pwede mag-cover ng mga expenses na kakailanganin. Okay nang maging handa talaga. Ganun din ang health insurance. Dapat meron kang health insurance para kung sakaling magkasakit ka, magkaroon ka ng karamdaman na dumating na sa point na hindi ka na marunong or hindi ka na po pwedeng makapagtrabaho, meron pa rin aalalay sa'yo or meron ka pa rin makukuwang amount na maaaring makapagbigay sa iyo ng panimula kung sakaling hindi ka na makapagtrabaho. Isa pang bagay, lods, ay maganda na habang nagsisimula ka pa lang sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ay meron ka nang nai-invest na property. Pinakamagandang masasuggest ko kung nagsisimula ka pa lang sa ibang bansa na magtrabaho, mag-invest ka sa lupa. Kahit lupa lang, kahit wag muna bahay. Siyempre, nandito ka naman sa ibang bansa, or depende pa rin sa'yo mga lods. Kahit lupa na lang muna, bumili ka ng lupa tapos bakuran mo, kasi habang tumatagal, nagtataas yung value ng lupa. So, kahit matapos ka na sa
pagtatrabaho sa ibang bansa, kung darating yung panahon na kakailanganin mo ng pera, pwede mong ibenta yung lupa na nabili mo sa mas malaki pang halaga. Pwedeng dumoble o trumiple pagkatapos ng mga maraming taon. Isa pang magandang tip, mga lods, ay subukan mong magnegosyo. Kasi hindi mo malalaman kung anong magiging resulta ng isang bagay kung hindi mo susubukan. Maganda na habang tumatagal, natututo ka rin kung paano makapagsimula ng pagnenegosyo. And then mga lods, mag-isip ka din ng mga iba pang pwedeng pagkakitaan. Bukod sa pagtatrabaho mo, dito sa ibang bansa, maganda na meron ka rin ibang mga extra na mas makakapagbigay ng marami pang amount o marami pang pera sa savings mo. So ayan mga lods, sana meron kayong natutunan para sa mga gusto or meron balak mag-ibang bansa or magtrabaho dito sa ibang bansa. Okay, so kung gusto mo yung mga ganitong klaseng video mga lods, please follow my Facebook page and YouTube channel, Lods. Bueno, maraming salamat and hasta luego mga lods. Ciao!